Tinanggalan din ng buhay. Ito ang parang mga eksena sa pelikulang Habulan ng dalawang jeep na nangyari kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Talomo District sa Davao City. Ang jeep na sinasakyan ng kumukuha ng video, pilit na binubuntutan ang dilaw na jeep. Ang sakay daw kasi nitong lalaki, di umano, binihag ang isang dalaga. Ang lalaki, sinasakal na ang babae. Kaya ang mga pasahero po na ako, nagsige mag-ingon nga gukuro, tabangan daw, tabangan. Hanggang tumitindi na ang tensyon. Makakaligtas ba ang binihag na dalaga? Ang isang ordinaryong araw sa Davao City nauwi sa bangungot nang sa loob ng isang pampasaherong jeep. Ang isang lalaki bigla na lang sinaktan ang katabi niyang dalagita. Ayon sa driver ng dilaw na jeep na si Ronnie, ang lalaking parang ng hostage sa babae, isa raw sa kanyang mga pasahero. Nagsakay ang suspect, ma'am, diya sa may barangay. Wa ko kadungog, ang singgit lang sa babae nga tabang. Ang iba raw na 8 mga pasahero ni Ronnie, agad daw nagpulasan. Hinay lang ng dagan ba, mo to nangambak sila. Sila nalay nabilin, kaya manggi tuok ang babae. Balak daw sanang saklolohan ni Ronnie ang dalaga. Pero pinagbantaan din daw siya ng suspect. Masuko man siya. Pag muhunong ko, patyon niya ang babae. Nahadlok gid ko ato. Hanggang nagka-ideya si Ronnie. Nangita ko og pulis, padulo, adto kog ulas. Kay wala may laing outpost nga pa-highway lang. Ulas lang man ang duol. Syagit naman ang babae, nangayo og tabang. Mga pasahero po na mo, si syagit na tabangan. Tingnan naman driver na ihunong. Dili man ihunong sa driver. Pagdating ni Ronnie sa isang kanto ng Barangay Ulas, kung saan naroon ang tinukoy niyang police outpost, agad niyang inihinto ang jeep. Ang konduktor na si Noel agad tinignan kung armado ang suspect. Una na ugitan na ang kamot sa lalaki kung naabay kutsilyo dala o wala man. Mas maaksyon ang mga sumunod na tagpo sa pag-rescue sa babaeng binihag sa jeep. Sige! Wala kay buot! Ang pagpapatuloy ng buong ulat. Susunod na. Parang mga eksena sa isang action movie ang naganap kamakailan sa kahabaan ng MacArthur Highway sa Talomo District sa Davao City. Isang babae binihag sa loob ng jeep. Ang driver ng jeep naisipang ihinto ang kanyang sasakyan kung saan merong police outpost. Dito na tsumempo ang konduktor ng jeep na si Noel. Agad tinignan kung armado ang suspect. Una na ugitan na ang kamot sa lalaki kung naabay kutsilyo dala wala man. Hanggang sa buong tapang na rumesponde si Noel sa biktima. Sakay! Unang pagsumbag na ko una sa iyan, katawa tas ko tanaw ra. Sigundaan na po na ko. Pagsumbag na ko, nakadagan ang babae. Ang dalaga, dali-daling kumaripas pababa ng jeep habang si Noel patuloy sa pakikipagbuno. Sige! Wala kay buot! Nila ko yung lalaki, labas sa jeep. Daghan na ni tabang. Tama ra to ma'am sa kuan, gibuhat na mo kay isukol man siya. Sige pagkatawas ko murag wala siya nagmaay sa yang gibuhat ba. Ang suspect nakalaboso habang ang biktima ang 19 anyos na si Eliza walang tigil sa kakaiyak. 2 araw makalipas ang insidente, nagpaunlak ng panayam si Eliza. Every time yung ko kay makita na ko ito nga panghitabo. Marang mga antog, wala lang ako kanang
Di kay ko katulog jud, sakit akong ulo. Nahadlok ko, dili ko ganahan. Nung umaga raw, bago siya sumakay ng jeep, papasok, iba na raw ang kanyang kutob. Limata ko alas 9 kay lagi mo trabaho ko. Then, moto, nagdugay-dugay sa ako kay murag dili ko gusto mo trabaho ba. Murag lain akong paminaw ana something then. Nung mga oras namang yon, nakunan din sa CCTV ng barangay Bago, Aplaya ang suspect na palakad-lakad at walang suot na tsinelas. Ilang minuto lang pagkasakay ni Eliza sa jeep papasok sa trabaho. Nung bigla raw sunod na sumampa ang suspect na halatang agresibo. Namili siya kinsa iyang anoon. Nagunitan man niya akong kamot kay nag-anak man ko. Sukol ko siya, gisipa na ko siya, gitulak na ko siya pero kusgan jud siya. Then mo to pagtulak na ko, nag-action kog baba. Pag-action akong baba dito na murag nalak ko niya. Mo to natuok na ko niya. Tana lang ko kay basig na ko'y matabang. Nangutan na ko yan, na kay problema, na kay kailangan kay. Na siya kailangan, gusto siya cellphone, ihatag na ko akong cellphone. Kuhaan ni, dili jud. Wala siya intention nga hold up or wala sad ko nagigunit-gunitan sa mga private part. Wala, gituok lang jud ko niya. Wala siyang dalang weapons, wala siyang demands para matatawag natin na hostage taking yung nangyari. Sige, kung tawag sa Ginoo na, Lord, tabangi ko, kabalo ko, nga naragyapon, nakas akong kiliran, ana. Nga naagyapoy tao, naadyo tao nga nakadungog, nga nakakita, nga nitabang sa kuha. Hanggang dumating na ang saklolo. Nadugay pa kong baba, kay gibiran niya akong buhok niya, giipit niya akong bag. Pagtanggal tanan, dali-dali na akong baba. Pero ano nga ba ang tunay na pakay ng suspect? Ang suspect na kinilalang si alias Loy-Loy, nasa kustodiya ngayon ng pulis. Paliwanag niya, may pinagdadaanan daw kasi siya nung araw na yon. Hindi raw kasi niya alam kung saan kukuha ng pampalibing sa yumaon niyang partner. Libing bukas, ma'am. Punta lang sana ako doon kasi panghingi ako ng tulong. Auntie ko, biglang pumasok ko sa isip na ganun. Based din sa investigation, medyo may pinagdadaanan, ma'am. So, depression. Meron tayong nakuha na information coming from the family also na nagagamit siya ng pinagbabawal na gamot. Si Loy-Loy nahaharap ngayon sa kasong grave coercion at physical injury. Yung grave coercion, may piyansa na 30,000 po. And then, 1 month to 6 months yung imprisonment. Yung slight physical injury, kasi nagbabase tayo sa healing period na makikita natin sa medical certificate. 3,000 yung piyansa and then 1 month to 6 months also. Nitong Martes, formal nang nagsampa ng kaso si Eliza sa korte. At dito, muli niyang nakaharap ang suspect. Hingi ako ng tawad sa kanya, ma'am. Hindi man talaga tama yung nagawa ko. Dili kabayaran niyang ang sorry sa iyang gibuhat sa kuha. Grabe. Sa tana, tibok na ako kinabuhi. First time na ko nga nasakal kong taman. Para matulungan na tuluyang makarecover si Eliza, inilapit siya ng aming team sa isang psychologist. Meron siyang acute traumatic stress disorder dahil sa nangyari sa kanya. She has to undergo an intensive psychotherapy. We're gonna offer a free psychological intervention for Eliza para naman matulungan natin na ma-manage yung kanyang signs and symptoms. Yung headlock na ginawa dun sa jeep, yung kamay niya nandito sa kabilang side ng leeg at yung malayong kamay niya nandito sa kabilang side ng leeg ni ate. Since nandito yung kamay niya sa malayo, kailangan natin i-push yung kamay niya palayo sa leeg natin. Dapat sumigaw na siya para makita rin ng driver. Ang ipinagpapasalamat na lang ni Eliza, nakaligtas siya. Utang daw niya ang kanyang buhay sa konduktor na buwis buhay din siyang sinaklolohan. Sa araw na ito, gusto niyang iparating ang kanyang walang hanggang pasasalamat. Pasalamat sugay ko sa imo nga ba. Ako na-expect jud na mutabang ka sa kuha. Ay problema na. Nabi po ko igsuon na babae. Di po ko gusto mahingana ba. Anong tog tabangan yun. Ingnan yun akong driver ako na gukdon yun ang isa ka jeep kay naluoy mi sa imuha. Sa tanan jud, ikaw ra jud itabang iya ba. Wala jud ka tuya siguro na abdan pa sa akong kuya nga ginatuog pa ko niya. Nga halos di na ko kaginawa. Salamat sa ko tong adlaw ay. Ko na-expect jud na mo tabang. Grabe jud among pasalamat sa imo adlaw. Kinabuhi pod nimo ang imong gitaya ato pa para sa akong anak. Ang isang normal na araw sa isang iglap.
Pwedeng magbago at maging mapanganib. At ang isang maling galaw pwedeng mauwi sa kapahamakan. Mabuti na lang at meron pa rin tayong mga kababayan na kahit estranghero, handang magpamalas ng kabayanihan. Sige, sige! Bawa na kabuk! Linggo-linggo, parang may fiesta sa baybayin ng Liloan, Cebu. Dumaragsa kasi roon ang kaliwat kanang fresh na fresh at bagsak presyong seafood na pwedeng by the sea mukbangin. Tuwing linggo, hindi mahulugang karayom ang tabing dagat ng Barangay Katarman sa Liloan, Cebu na napupuno ng mahigit 1,500 na mga turista. Hindi sila narito para mag-swimming, kundi para magmukbang ng fresh seafood by the seashore. 2 oras lang kasi mula sa Cebu City, matatagpuan ang 1.5 kilometrong Bonbon Beach na tuwing weekend. Ma'am, sir! Isda, sir! 50 pesos ang isang plastic. Fish namin! Nagiging palengke at food park. Sabado pa lang ng gabi, ang ilaw ng mga bangka parang mga tala sa dagat. Ibinabagsak na kasi ang mga bagong huling seafood na ibibenta kinaumagahan. Pagsapit ng 3:00 ng madaling araw, kung kailan low tide, isa-isa nang nagsiset up ang mga magbibenta. Prepare na kami ng mga tinda namin. May mga mangingisda na ginawa ng tindahan ng kanilang nakaparadang bangka. Habang ang iba, nagtayo ng stall sa pampang. Inasan mo di, ma'am, sir. Hello, ma'am. Swaki, ma'am. Tuyom. Pila man ninyo, ma'am? Ang tinda naman ni Veronica, halos hindi na sinikatan ng araw. Sold out agad! Ang kanya raw bestseller, shellfish, na galing pa ng Palawan. Ang shell nito, parang may mahahabang patusok. Spider shell sa Ingles. Saang sa Cebuano, bawat piraso na ibibenta ng 15 hanggang 20 pesos, depende sa laki. Ang saang, pinapakuluan lang at tinitimplahan ng asin. Kapag bumukas na ang shell, ang laman pwede nang tinidurin. Lamig ah. Dili kabaylog baboy. Pag mabinta ang lahat, mga 40,000. Tabang ko sa akong mga apo nga pag-eskwela. Ang usa, wana, tuana, nilupad na sa gawas. Oh, nakapalit og yuta. 200 square meter. May pira talaga sa saang, ma'am. Kasi grasya na yan sa amin. Bago tuluyang magliwanag, dumating na ang magkakaibigang Jean, May, Diana, Danny at Rose na dumayo pa mula Cebu City. Nagsimula na silang manghunting ng kanilang craving na swaki o sea urchin. Hype siya sa TikTok. Favorite ko talaga yung swaki. So, gusto ko magpa-experience. It's a different setup kasi. Tapos yung sinulog, pero yung crowd here is like nasa sinulog ka, pero yun nga, nasa seashore. Money down, money down! Money down! Ang nahanap nilang fresh swaki, 200 pesos, isang plastic na meron ng 40 to 50 pieces. Ano naman kaming puso dito? May puso dyan, may lato. Binuksan nila ito gamit ang kutsilyo at saka hinugasan sa dagat. Ang itim na parte ng swaki na siya raw dumi o digestive tract nito, tinanggal nila. Habang ang dilaw naman na laman, binuhusan ng sukang pinakurat. Talo-talo na! Worth the hype. Bukod sa mga shellfish, hindi rin nawawala sa seafood market ang sariwang mga isda, bangus, budlisan. Fish namin! Meron ding yellowfin tuna, 360 pesos kada kilo. Sa palengke, dito, 300 pesos lang. At para kumpleto ang dining experience, ang mga pinamiling seafood, pwede nang mukbangin sa dalampasigan mismo.
Cheers. Sir, tuwasa isda, sir, be. Tanggit, sir. May mga nag-aalok kasi rito ng paluto, dampa style. Meron din ditong mga nagpaparenta ng mga upuan at mesa. Akong parenta sa Bangko og Lamisa, 150. Ang pamilyang ito mula Lapu-Lapu City, family bonding na raw magpaluto rito tuwing linggo. Sunday, maraming tao kasi may family day yung Sunday. Taong 2020 nung binuksan ang Sunday Coastal Market sa Bonbon Beach. Pero nito lang daw Disyembre nung simulan itong dagsain ang mga bisita. Matapos maitampok ng mga local vlogger. Kaya ang ilang mga mangingisda dumarayo na para dito rin magtinda gaya ni Ramonito. Nagasan po kayo? Manay, Talipon, Bohol. 5 oras ang biyahe ni Ramonito. Maibenta lang dito ang mga inani niyang guso, isang klase ng seaweed. Mas mura, 50 pesos ang isang plastic. Mura kag nahigaw ang dagat. Pati si Jeffrey, naengganyo na rin kumuha ng pwesto dito sa Coastal Market. Nakakuan ko bang animdot mani diskarte kumortay na ano. Nisukay ko, lapo ka baldi. Kada Domingo nakakusong, niabot siya 40 ka baldi, 50, 60. At hindi lang seafood meron dito. Meron ding lechon, ice cream, pati mga prutas. Murag gapista guys, ug ang pagkaon gabaha. Samantala, dahil sa pagdagsa ng mga bisita, tinututukan ngayon ng pamunuan ng Barangay Katarman ang pagdami rin ng basura sa kanilang barangay. Yung mga plastic, kung ano pang maiwan dyan na mga trash, yung mga nagtitinda naman ang inutusan natin. Tapos, the following day, si barangay naman, siya naman yung kukuha doon sa lahat ng mga naiwan na garbage. Makita mo sa mga tindera o sa mga customer nga na wandere na ilang na basura dili ko nila ililindire ilang dalhon on bali kay makubam na din baybayo. Known for its abundance marine life, Cebu has always been a hub for seafood lovers. We are hopeful that we can boost our tourism industry, most especially the sea tourism industry sector. May bagong dahilan na naman para bumisita tayo sa Cebu. Pero tandaan, alagaan ang ating mga karagatan para hindi ito magdadamot ng biyaya. Isang Pilipino kada isang oras nadadiagnose na may chronic kidney disease. Ang higit na nakakaalarma, ang mga nagkakaroon nito, pabata ng pabata. 15 anyos na ngayon ang grade 10 student na si Vanessa. Sa Abril, magtatapos na siya ng junior high school. Pero nangangamba siyang hindi siya makamarcha. Napapadalas kasi ang pag-absent niya ngayon sa klase dahil labas-masok siya sa ospital. Sa edad niyang 15 anyos lang, si Vanessa meron ng stage 5 chronic kidney disease. Dahil di umano sa sobrang pagkain ng processed food at sobra-sobrang pag-inom din ng soft drinks. Hindi po ako mahilig magtubig. Parang iba po yung lasa ng tubig. Parang hindi po fresh. Ayon sa tala ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI, kada oras, isang Pilipino ang nagkakaroon ng malalang sakit sa bato. Kung 120 million po, so pwede hong 35% ng mga Pilipinong yon ay meron na hong chronic kidney disease. At ang mga tinatamaan nito ngayon, pabata na raw ng pabata. Kung dati 40 anyos ang sinasabing binabantayan, ngayon meron tayong mga pasyente na 10 years old and below. Paano nga bato maiiwasan para ang ating kidney o bato healthy? Nito lang Miyerkules, si Vanessa naabutan namin sa ward ng isang ospital sa Daet, Camarines Norte. 3 araw na raw siyang naka-admit. Matapos daw kasi ang kanyang dialysis session nung Lunes, tumaas ang kanyang blood pressure. Ngayon po, okay naman na po siya. Sige, start na natin ha. Kailangan kasing i-dialysis si Vanessa dahil sa kanyang stage 5 chronic kidney disease o CKD. Kondisyon na ang
kidney o bato ng tao na pinsala o nasira na. Kaya hindi na ito makapagsala ng dugo para matanggal sana ang mga dumi at iba pang sobrang likido sa ating katawan. Pwedeng lumason sa pag-iisip, nagsisisure, sobrang lunod na lunod ang katawan, di na makalabas ang sobrang tubig, hanggang sa malunod, mapagod ang puso at mamatay. Ang CKD, maaring komplikasyon ng iba pang mga kondisyon gaya ng diabetes o high blood pressure. Sa kaso ni Vanessa, maaring resulta raw ito ng sobra-sobra niyang pagkain ng processed food. Pag nasa school po ako, yung mga kinakain ko, mga hotdog po, mga didelata. Bihira rin daw siyang uminom ng tubig. Hindi po ako mahilig magtubig. Parang iba po yung lasa ng tubig. Parang hindi po fresh. Sa labas po ng school, madami pong mga nagtitinda. Soft drinks daw po. Nagsimula raw ang lahat, Hunyo nitong nakaraang taon. Para po siyang nahihilo na po. Tapos yun nga po, namumutla. Tapos parang wala na po talagang ganang kumain. Ini-recommend na po ng doktor na admission na. Isinailalim si Vanessa sa iba't ibang lab tests. Mababa yung hemoglobin, sinalinan po ng dugo. Tapos yung pong creatinine niya is tumaas na din, 800. Hanggang natuklasan na nga na ang kanyang mga bato o kidneys halos hindi na gumagana. Baka meron na siyang dati nagsakit na nakakadagdag din kung siya ay na-expose sa mga prosesong pagkain, nakakapagpabilis po ng pagsira sa kidney. So yung po mga pagkain tulad po ng mga may preservatives, high fat, high cholesterol, pwede ho nung makapinsala sa ating kidney. In general po, gusto ho natin lahat in moderation lamang. Dati po, mabilis po akong lumakad. Ngayon po, madali na po akong hingaling. Agad inirekomendang sumailalim si Vanessa sa hemodialysis. Ang hemodialysis po ay paglabas ng dugo sa katawan at pupunta sa isang makina at sa makina ay lilinisin at sasalain, tatanggalin ang sobrang tubig at basura, magbabalanse ng electrolytes at ibabalik din sa pasyente. Sinabihan po akong i-dialysis, umiyak po ako siyempre kasi masakit po. Pero kailangan ko pong lumaban. So yung nakalagay sa kanya yung temporary catheter na tinatawag. So ang tawag natin dito yung tinatawag na internal jugular catheter. Yung pinaka-dulo ng catheter is malapit na sa puso. So kung nakikita natin, meron siyang dalawang port. Yung kulay pula kung saan lumalabas yung dugo, ipapump ng makina papasok ng dialyzer. Ito yung tinatawag natin na artificial kidney. So yung malinis na dugo, dito bumabalik sa color blue. Siya po yung pinakabata dito po sa dialysis center. Nung una, 1 hanggang 2 beses kada linggo. Nito pong November lang na mag-critical siya. Habang nagda-dialysis po siya, nagtaas din po yung BP niya. Mga 10 minutes to 20 minutes, nag-seizure na po siya. Ni-recommend na po nung mga doktor na tubuhan na po. Pinaperma na po ako nun sa waiver. Kala ko po mawawala na po siya. Kung pagda-dialysis niya is 3 times a week. Libre naman po ang dialysis. Covered na po ng PhilHealth. Wala pong malapit sa amin na dialysis center. Commute po yun. Nagagastos po namin. Pinakamababa po ay 500. Ang kinikita ng ama ni Vanessa na si Delio sa pag-uuling, 150 pesos kada sako. Kulang na nga sa kanilang pang-araw-araw na mga gastos. Paano pa kaya ang para sa dialysis at gamot ni Vanessa? 7 klase po siya. Sa isang linggo po, mga 3K. Masakit po yung sakit sa akin. Yung pamilya ko po, wala pong pera kung saan. Mag-dialysis po kung saan po mahanap ng pera. Mataas po talaga din yung pangarap niya, sir. Gusto po niya maging teacher. Sana maghaba pa yung buhay niya. Mahal na mahal po siya ng mga tiyahin niya. Mahal na mahal po siya. Lahat po ibinibigay sa kanya. Hindi lang ang ating mga kinakain ang pwedeng makapinsala sa ating kidney. Pati na ang sobra-sobra ring pag-inom ng mga gamot, lalo na kung hindi sinusunod ang tamang dosage. Si Aaron, certified banidoso, hilig rumampa sa mga male pageant at ang kanya raw sikreto para mag-glow up,
pag-inom ng kung ano-anong beauty products. Mga 19 years old po ako, doon ako nag-start. Naging consistent po ako sa pag-inom ng pills kasi gusto ko po i-reach yung parang mala-artistahin na yung itsura. Pero hindi raw ang mga ito inirekomenda o inireseta ng kanyang doktor. Sa halip, ni-research niya lang online. Hindi ko na po naisipan magpa-consult that time kasi parang nakikita ko naman all over the social media na parang may mga nagtitake ng ganito. Effective naman daw nung una na-achieve ang pinangarap niyang glowing skin. Kaya tinuloy-tuloy pa niya ang pag-inom ng mga ito. Dumating na rin po sa point na parang nag-overdose na po ako. Pero nito lang nakaraang taon, bigla raw sumakit ang kanyang batok. Kaya si Aaron nagpa-check up. After ko po malaman, nag-ano po pa rin ako, parang normal na pamumuhay. Kasi parang wala naman po ako nararamdaman . Parang ay okay lang yan, active naman ako sa lifestyle ko. Hanggang nagdahan-dahan na muna siya sa pag-inom ng kung ano-anong pills. Pero aminado siyang hindi masustansya ang kanyang diet. Hindi po ako marunong magluto ng pagkain ko. So, may mga stock po lagi na mga processed food. At nung muli siyang magpakonsulta sa doktor, nalaman na lang niyang meron na pala siyang stage 5 CKD. Kaya sa edad niya ngayong 22 anyos, si Aaron meron ng iniinom na maintenance medicines. Magastos po yung gamot ko ngayon . Siguro nasa 1K plus per week po. 3 beses din siya kada linggo kung mag-dialysis. Tila nagkatotoo sa kanya ang biro-biro ng iba na glow up now, dialysis later. Mapa beauty products, pills, mga antihypertensive, lahat yan pwede maka-apekto sa organ ng tao, lalo-lalo sa kidney. Hanggat maaari, wag abusuhin. Lalo-lalo na kung walang payo ng doktor. Sana nag-stop ako sooner. Wala pa rin po ako sa acceptance stage. Nahihirapan din po ako. Siyempre, nakikita ko sila mama ng ganyan. Hindi ko po alam kung dapat ba sisihin ko yung sarili ko na nangyari sa anak ko yun. Bata pa po siya. Marami pa po siyang gustong marating. At gusto ko po maibigay po sa kanya yun habang nandito po ako sa lupa. Para sa mga may sakit sa bato, ang isa sa mga paraan para mabigyan sila ng bagong pag-asa, kidney transplant o paglagay ng bagong kidney o bato na galing sa donors. Ito ang nakitang solusyon ni Justlyn na na-diagnose din ng stage 5 chronic kidney disease nung siya'y 15 anyos pa lang. Hilig daw kasi talaga ni Justlyn ang maalat na pagkain. 4 years old po ako, natatandaan ko. Pag binigyan po ako ng pera, takbo ko po agad sa tindahan, tapos bibili na po ako ng mga chichirya. Araw-araw po ako halos nagsasoft drinks, lalo na po until high school. Kapag po binibigyan po ako ng water ng parents ko, hindi ko po talaga siya nauubos. Si Justlyn, swinerteng makahanap agad ng donor, kaya nagpa-kidney transplant siya. Normal na yung pag-ihi ko po. Sumigla po talaga ako. Nanumbalik ma'am yung kulay ko. Nakabalik siya sa pag-aaral. So what is the lesson? Hanggang naging licensed professional teacher. 29 anyos na siya ngayon. Nung nakini-transplant ako, kapagturo po sa private school. Pero 5 taon matapos ang kanyang kidney transplant, nalaman na ang kidney na i-donate o i-transplant sa kanya, ni-reject ng kanyang katawan. Umiyak ako sa doktor. Pero aware naman po kami nung before the transplant. Pero hindi ko ma-imagine bakit sa akin nangyari. Ang organ ng isang donor na nilagay mo sa isang recipient ay isang foreign body. So may sistema ang katawan natin para piliting sirain yun. Nakadepende rin talaga sa katawan ng tao. Sabi ko, ayoko na lumaban kasi pagod na yung katawan ko. Pero inisip ko sila, nilalaban pa ako eh. Ang dami na sacrifice ng family ko for me. Sumasa ilalim na ngayon si Justlyn sa tinatawag na peritoneal dialysis. Hindi katulad ng hemodialysis na isinasagawa sa ospital, ang peritoneal dialysis pwedeng gawin kahit saan gamit ang cleansing fluid. May catheter na nakakabit sa tiyan. Pagkarapos ng 6 hours, tatanggalin na po yung tubig. Sumasama na ho doon yung basura at yung sobrang tubig. Magsasagot tayo ulit ng mga comments, questions. Bilang guro, ang nangyari raw sa kanya, ang
pinakamahalagang leksyon na maibabahagi niya sa iba. Sana mas maging conscious tayo sa mga kinakain natin, sa mga ginagawa natin, yung lifestyle natin. Nagsisimula yan sa prevention. Bawasan yung mga pagkain mataba, maalat, matamis, no? Paano yun? Lahat sila masarap. Di naman sinabing huwag kumain ng masarap. Ang sinasabi lang po, sundan yung pinggang Pinoy, no? Balansyado. Kalbaryo at magastos, magkasakit sa bato. Kaya wag po nating abusuhin ang ating kidneys. At kasabay ng paglaban ng parami at pabata ng pabata nating mga kababayan sa sakit na ito, sana palakasin din ang health services ng gobyerno na susuporta sa kanilang laban. Ang pangako ng maraming kandidato ngayon na prioridad nila ang kalusugan ng bawat Pilipino, sana tuparin nila at wag lang hanggang laway. Manamit ang batsoy naman! Ang inaabangan gabi-gabi ngayon na primetime series dito sa GMA, ang kwento ni Tata at kung paano siya nagpanggap sa katauhan ng kamukha niyang sikat na artista, si Venice. For smoother and softer skin. Ang My Ilonggo Girl na ang dual role ginagampanan ng isa sa hottest kapuso stars ngayon. Mami, hindi po! Mali kayo nang iniisip! Nagtatrabaho lang ako para sa pamilya ko! Nagtatrabaho ka? Hindi ko hayaan na gawin mo lahat sa akin! Ang binansagang star of the new gen, si Jillian Ward. At tulad sa kanyang drama, si Jillian, nagkalat na rin daw ngayon ang mga ka-doppelganger niya. Mas guwapa ako sa'yo. Ay, mas guwapa ako sa imoya. Mula sa hilatsa ng mukha, kurbada at kilos. Abi niyo si Tata, abi niyo lang na. Ako po si Eliza de los Santos, ang Jillian Ward ng Quezon City. Jillian Ward na Jillian Ward ang arrive. Meet Eliza, ang Jillian Ward ng Fairview QC. Jillian po talaga. Nakita ko rin po siya in person before. Yun po, kamukhang-kamukha niya po talaga. Ang way po ng pagngiti niya, same din po sila ng ngiti ni Jillian Ward. Marami pong tao na nagsasabi na, kamukha mo si Jillian Ward. Minsan po pinagkakamalan po nila ako. Ikaw po si Jillian Ward? Pinaprank po ba kami? Binaaral ko po yung galaw niya, yung pananalita niya. Manood po ako ng mga videos niya. Sumasayaw, uma-acting. Nong! Kaon na ka mo diri! Manamit ang batsoy naman! Nong! Kaon na po! Kakain ka ba o hindi? Kawal daw ka. Kedyo ah. Ano ba yan? Nasabi ko ba sa salamin, ganda mo eh, no? Swerte ka din talaga, may kamukhang artista eh. Tapos yung kamukha mo po, sikat na sikat pa. Grabe! Grapa! Hanggang si Eliza, ginamit na ring talent sa My Ilonggo Girl. Guwapa! Nakasama ko na po si Jillian Ward sa mga event, mga content. Nag-TikTok po kami. Bumisita po kami sa set ng My Ilonggo Girl po. Sobrang bait niya. Smoother and softer skin. Cut! Ano ba yan? Sugar ng kapatid mo, tigas ng dila. At iba rin talaga magbiro ang tadhana. Gagawa tayo ng paraan. Dahil kung ang papel ni Jillian sa My Ilonggo Girl na si Tata may sakit ang ina, gayon din ang Mami Rosalia ni Eliza. Mama ko din po kasi tinamaan din cervical cancer po, stage 4. Ang malungkot na balita, pumanaw na ito noon lamang nakaraang taon. August 28 po siya kinuha sa amin. Ang pagsisisiyan ko lang po is yung di ko po siya nababantayan sa ospital. Noong time na yun. Kasi po hindi po kaya ng loob ko na makita po siya nahihirapan. Pangarap ko lahat, natutupad ko na, kaso nga lang wala ka na. Pero alam ko, proud na proud ka. Ayun, Ma, mahal na mahal kita. Samantala, may isa pang Jillian Ward variant dito sa Cotabato City, sa Mindanao.
Jillian Ward? No, no, no! Ako to, si Farisha Kusain, ang inyong Cotabato girl. Wala, akala ko si Jillian Ward, kaya naginto ako dito. Hawig talaga niya. Siya si Farisha. Maalala ko po, may nag-viral po na picture ko po. Kapatid picture ni Jillian. Tapos sabi nila kamukha ko daw. May mga nagpapa-video great din po sa akin. Nagpapa-picture din po. Yung ilong namin matangos. Yung lips namin maliit. Yung mata namin chinita. Siguro magka-vibes kami. Charis. Si Farisha, mas relate naman daw sa isa pang ginagampanan ni Jillian na si Venice. Ma'am, smile po 1, 2, 3. Pareho raw kasi silang kikay. Ayoko pong lumabas na hindi ako naka-makeup. Talagang nung bata pa siya, nagigil ako kasi maganda, pretty talaga, cute na bata. Pagod ako, Francis. I had a long day. Kung si Venice, suplada, si Farisha, palaban. Mayong aga po. You're late. Alam mo, may photoshoot ako ngayon, diba? Ba't di ka lang dumating? Pinapaglaban ko po kung anong meron ako. Ayoko po yung binababa ako ng mga tao. Hiwalay na ang mga magulang ni Farisha. Nandito po ako ngayon sa lola ko nakatira. Side po siya ng tatay ko po. Very close kami kasi ako na yung tumatay yung nanay nila. Yung dalawang lola ko po kasi, ako po talaga yung nagbantay sa kanila. So yun po yung purpose ko, yung matulungan sila. Pero paano na lang kaya kung ang tatlong Jillian Ward magharap-harap? Si Farisha lumipad pa Maynila. Wala siyang kaide-ideya na may sosorpresa sa kanya. Hihiligin. Uy, makakry. Hello! Hi! Po. Okay lang po. Ang ganda mo po. Hi! Ikaw rin. Kamusta po? Kamusta po biyahe mo po dito? Pero teka, parang may iba. May pagtatapat ako. Hindi po ako si Jillian. Yes! Pero kamukha mo siya. Noong una ko siya nakita, parang si Jillian talaga. Pero nung nagsalita siya, hindi siya si Jillian. So, munti ka na talaga ma-prank. Di, ang ganda niya po. Ikaw rin. Umuha ka sa labi, no? Ay, Char. Ang dalawa, kumasa rin sa acting challenge. Sa pagkakataong ito, nagpalit persona sila. Si Farisha ngayon si Tata, habang si Eliza naman ang gumanap na Venice. Hindi naman po sa ganun. Naghahanap lang po sila ng hahalili sa amin. Hahalili sa akin? From what I heard, mga agaw ka! Habang nagpapasiklaban ang dalawa sa pag-arte, may isa pang umagaw ng eksena. Gusto mong agawin lahat sa akin! Gusto mong agawin yung asawa ko? Walang iba, kundi ang original, opo, ang totoong may Ilonggo girl na si Jillian Ward. Hubarin mo yan! Hindi naman po sa ganun! Hubarin mo yan! Hindi po! Hubarin mo yan! Ano? Hello! Welcome ulit! Hello, hello! Hello, hello! Hello! Nice to meet you! Hello! Kasama ang love interest ni Tata at Venice na si Michael Sager. So sabi naman ni Michael ngayon, may challenge kami para sa inyo. So ang challenge namin ay, sino mas magaling magpakilig? Hindi niya kaya. Lambingin mo naman ako. Yan! Michael, huwag ka magsasmile. Ang ganda mo naman. Paano ka di? Sinabi ako maganda. Thank you so much. Tapos sobrang bait po talaga niya. I love you. Thank you. Kay Jillian, sobrang thankful ako, then sobrang kilig. For the first time in my life, nakilala na kita at syempre nakasama pa sa KMJS. Oh my gosh. Kay Ate Farisha, nakikita kita sa Facebook feed ko. May mga nagtatag sa akin since mga 14 years old ako. So I'm happy that I met you and I wish you all the best. Mag-ingat ka po parate and sana more meetings pa soon. Kay Eliza, thank you kasi nakikita ko yung mga TikTok siya. Sobra talaga yung effort niya.
Nakakatuwa na ang kanilang kamukha, idolo pa nila. Ikaw, sino ang ka-look-alike mong sikat? Sa Banga, Aklan, isang binatilyo ang misteryoso raw naglaho sa Aklan River. Hinala tuloy ng ilan. Di umano, hindi ito simpleng kaso ng pagkalunod. Ang ilog kasi pinaniniwalaang may bantay. Nitong nakaraang buwan pa ang fiesta sa Aklan. Ngunit meron pa rin silang pabanda sa tabing ilog. Pero hindi raw sila tumutugtog para magsaya. Panawagan kasi nila ito sa kanilang kabanda na ilang araw nang nawawala matapos daw malunod sa ilog. Ngunit may ilang naniniwala na ang binata hindi lang basta nalunod. Di umano may kumuha sa kanya. May kaharian sila dyan sa loob. Naniningil sila pag may nag-iingay at saka hindi kilala kasi yung bata, hindi taga rito. At ang nangunguha raw sa ilog na videohan pa? Meron ba kayong nakikita? Ito ang ilang linggo ng laman ng balita sa isla ng Panay. Kung proceed mo dito, search mo itong area na to. Tungkol sa maaksyon. Okay, safety first, guys! At dibdibang paghahanap sa nawawalang binata sa probinsya ng Aklan. Siya ang 15 anyos na si Jorus, panganay na anak ni Rosebel. January 29 nung nagpaalam daw si Jorus sa kanyang ina. Bukas ma, may dula-dulaan kami doon sa pulo, sabi niya. Pinagsabihan ko pa, sabi ko sa kanila, baka kung saan kayo pupunta, lumingon lang siya sa akin tsaka ngumiti. Pagpatak ng 2:00 ng hapon. May na-receive na lang na text na may nalunod nga mula doon sa area ng pulo. Kwento ng kaklase ni Jorus na si Ken. Nagkayayaan daw silang maligo sa ilog pagkatapos nilang mag-practice. Nangahas daw silang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 meters. Kalmado lang yung ilog. Dun sa part ng linaw, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. At dito kami dumaan sa may baba. Pero bumuhos ang ulan, kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin by 2, si Jorus nakasakay na sa likod ni Ains. Napulikat si Ains. Tinulak ni Jorus si Ains sa ilalim ng tubig para si Jorus yung nasa itaas. Tapos si Ains, marunong kasi siya lumangoy. Bumalik siya ulit sa kabila. Dinalaman ng agos. Napunta siya sa may linaw. Linangoy ulit ni Adrian kung siya sa mismo nawala. Hindi na nakita. Yung team po natin immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung deep water level doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Jorus. Kaya nagbayanihan ang lahat sa paghahanap. Ito yung mga grupo ng divers, yung mga taga-Region 6 na mga taga-Philippine Coast Guard. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. Ikalawang araw ng search and rescue operation, kaarawan pa man din ng tatay ni Jorus. Birthday ni Papa, humakalan! Sa birthday mo lang ito kay Papa!
isang kalungan. May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin nakikita ang katawan ni Joros sa ilog dahil meron ritong kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Joros, di umano may nakatirang kakatwang nilalang. May nakatira dyan na sirena. Sa loob niyan, parang may kaharian. Katunayan, hindi raw si Joros ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay ng bangka. Medyo pumailalim doon sa may sinasabing may bato dyan na kung saan ang tubig ay umiikot dyan, ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay raw na hindi kwentong bayan ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog, ang lolo ni Ivan na di umano personal pang nakainkwentro ang nilalang. Nakita niya yung sirena umuupo sa bato. Nakipagkaibigan siya sa sirena na yon. Di umano, dinala pangaraw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila sa ilalim ng ilog. Pag sumisid sa ilalim, binubuksan siya doon, tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap. Si Joros na doon sa baba. Parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang Ace of Flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si Jay Costura, nagtungo ng Aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Yung search namin, wala kami nakita eh. Nitong Biyernes, sa muli nilang pagtangkang masisid ang pusod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Joros. May napansin po kami na curve doon sa ilalim ng tubig. Malakas po yung current. May butas po siya. At may lumutang ding video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatwang nilalang. Titigang mabuti. Ano ito? Parang babae na mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig. Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niyaan nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga foul play daw. Okay, safety first, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan. Sa aming pagbabalik. 15 anyos na lalaki mula Banga sa Aklan, mahigit 2 linggo nang nawawala matapos malunod sa Aklan River. Di umano ang binata, kaya raw hindi makita dahil sadyang may kumuha sa kanya. May nakatira dyan na sirena. Isang video rin ang nag-viral. Makikita na sa ilalim ng tubig, may nakuhanan daw na kakaibang imahe. Parang babae na mahaba ang buhok. Yung tao, diwata ba o ano? Parang bantay sila sa tubig. Diyan ko nakuha yung video na nakitaan ng image na parang tao. Ang video, kuha ng vlogger na si James. Kinalibutan talaga ako. Marami ditong mga albularyo. Nakita ko, isa lang yung sagot nila. Kataw daw or sirena. Pero ayon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog, pati na ang mga diver na sumisid nung search and rescue operation, bato lang daw ito na lumulutang kapag mababaw ang tubig. Nasisid na rin po ng mga volunteer divers at saka yung PDRRMO. Yung area po na yun, sa ibabaw kasi merong medyo bundok na site. Yun po ay nagre-reflect doon sa tubig. That's why pag pinang-combine mo po yun lahat, parang makikita mo talaga yung hugis mala sirena. Lahat ng mga bagay na hindi kayang sagutin ng nakikita natin, pinapaniwalaan natin na mystery. So, humahanap tayo ng mga sagot pero hindi siya visible sa senses. Kaya, ang iniisip natin, ito ay supernatural. Yung victim is hindi talaga siya marunong lumangoy. Pigilan namin si Joros na wag nang sumama. Pinilit na sumama sa amin.
Nitong Biyernes, nagsagawa ng underwater search ang mga volunteer diver. Okay, safety first, guys! Yung estimate ko po, 1 meter lang po. Pero hindi sa kuweba na talaga malalim. Diyan yung sinasabi nila mayroong hipo-hipo. Kaya gumaganyan yung tubig doon, papunta doon. Pero isa lang yung direksyon ng current. Nalinis natin yung area, pero wala tayong nakita na katawan ni George. Probably, mayroong mga structure na umipit sa kanya, yung katawan niya nabaon sa buhangin. Kung hindi talaga siya lulutang, might be na flush out na siya doon sa dagat. Kasi yan Aklan River, ma'am, diretsyo ng tubig niyan papuntang Sibuyan. Samantala, ang taong bayan may tinitignan din na bagong anggulo sa pagkawala ni Jorus. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. Pinatay daw namin at itago, ma'am. Tapos pinalabas din namin nilunod. Wala kami ginawang ganun, ma'am. Dito, to yun, ma'am. At barkada naman namin, lastmate pa namin. Hindi naman namin kayang patayin si Joros. Hindi naman ako naniniwala doon, ma'am. Parang yung isang kasama kasi nila noon, anak ko, parang pinsan niya. Base po sa investigation, i-found out na wala namang foul play. Yung mga speculations lumalabas po sa social media, wala po yung basis. Refer na lang po sa pagpo-post ng mga malicious na wala pong batayan kasi po may mga naaapektuhan pong mga individual. Patuloy ang pag-agos ng buhay para kina Rosebel at Joey. Pero sa pagdaan ng mga araw na hindi pa nila nakikita si Jorus, palalim din ng palalim ang kanilang pangungulila. Umuwi na siya. Yun na lang yung pinagdadasal na makauwi lang siya dito sa amin. Kahit sabihin ko bangkay na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya. Yun na lang. Nga bang itakda ng batas kung saan pwedeng mangisda ang mga maliliit at ang mga malalaki o mga commercial na mangingisda? Mainit na issue na pinag-uusapan ngayon, lalo na sa probinsya ng Negros Occidental, kung saan malago na ang kanilang industriya ng alimasag o blue crab. Kung mahilig ka sa alimasag, para sa'yo ito. Ang lamang dagat na ito, bilyones ang hatid sa ekonomiya dahil ang laman nito for export sa ibang bansa. Isa ang Negros Occidental sa top producers ng blue crab o alimasag. Ito rin ang ikinabubuhay ng mga maliliit na mangingisda na nanghuhuli nito, pati na ang mga nagtatrabaho sa mga planta kung saan hinihimay ang laman ng alimasag para maging crab meat. Pero may banta ngayon sa mga maliliit na mag-aalimasag ng probinsya at sa lahat ng mga maliliit na mangingisda sa buong Pilipinas. Makakaagaw na kasi nila sa kanilang karagatan ang mga higanteng commercial fishing vessel. Nitong Agosto lang kasi, pinahintulutan na ng Supreme Court ang mga commercial fishing vessel na mangisda sa mga municipal water kung saan namamangka ang mga maliliit na mangingisda gamit lang ang kanilang mga simpleng bangka at lambat. Ang desisyong ito ng Korte Suprema, sakop at apektado ang municipal water ng lahat ng mga probinsya sa buong bansa, kabilang na ang 20 mga bayan ng Panay, 25 bayan ng Negros Occidental at 5 bayan ng Guimaras. Suma total, 30,000 mga pamilya ng 5,000 mag-aalimasag. Protektahan! Protektahan! Lahat sila ngayon umaalma, nangangamba para sa kanilang kabuhayan at mga pamilya. Ano ang posisyon nyo dun sa Supreme Court decision? Tumututol talaga kami. Salba ang industriya ng alimasag.
Lahat kami hirapan din sa aming pamumuhay sa araw-araw. Himay-himayin natin ang isyong ito. Nitong Huwebes, bumiyahe ako pa Negros Occidental. Dahil sa desisyon ng Supreme Court, pwede nang pumasok ang mga malalaking kumpanyang pangisda o commercial fishing vessels sa mga maliliit na bayan katulad ng EB Magalona dito sa Negros Occidental sa itinakdang municipal waters o 15 kilometers mula sa Dalampasigan. Ngayon pa nga lang, umaaray na ang mga mangingisda rito. Kulang ang kanilang kinikita mula sa mga alimasag na nakukuha nila. Paano pa kaya kung aagawan sila ng mga malalaking mangingisda? Ang blue crab meat production, 2 billion peso industry. Ang Pilipinas ang third largest producer ng blue swimming crabs at second largest exporter ng blue swimming crabs sa US. Maraming crabs, particularly yung blue swimming crabs sa Negros Occidental kasi marami silang pagkain. At ang nangunguna rito, ang bayan ng EB Magalona. Nasa 2 hanggang 5 toneladang blue crab ang napoproduce nila rito kada araw. Ito, may bagong dating na bangka. Tingnan natin kung may huling alimasag ngayon. Magandang umaga! May huli po kaya? Marami po? Konti? 3 kilo lang nahuli. 3 kilo? Magkano nyo mabibenta yon? 160. Karaniwan pong size ito o may mas malalaki pa rito? Ayun, malaki. May mas malaki pa doon. 160 pesos per kilo ang bentahan. So times 3, 480. Pero may 150 siyang kapital, yung pinambili ng krudo. So 480 minus 150, 230 lang ang maiuuwi niya. Paano po yun, kuya? Kasya ba yun sa gastos nyo sa pamilya? Kulang, ma'am. Sa laot ba meron ng mga commercial? Mayara, ma'am, pero hindi lagko, gagmay lang. Since binaba yung ruling ng Supreme Court, pwede nang pumasok sa municipal waters yung mga malalaking fishing vessels. Pero even before that, may mga nakikita na raw silang mangilan-ngilan. Dito sa Barangay Tumungtong, nakilala ko ang mag-aalimasag na si Mary Jane. Halos buong barangay nakatali ang hanap buhay at buhay nila dito sa mga alimasag. At hindi lang mga lalaki ang mga mangingisda rito, pati mga kababaihan katulad ni Mary Jane. Ganun ba marami dito na Sa ngayon, pamilya? ma'am, mayroon ng 3. Na katulad mo? Oo. Ba? Okay ah. So, yung kaya ng mga lalaki, kaya mo rin. Kaya ng mga babae. Ano kakayanin, ma'am, kahit mahirap. Bakit pati mga babae na itong hanap buhay? Ganun? Oo, lugi kami sa aming pangailangan sa araw-araw. Pila ba anak mo? 3. Ang panganay ni Mary Jane na si Rami, graduate na ng senior high school. Pero dahil sa hirap ng buhay, hindi na ito nakatungtong pa ng kolehiyo. Ang kakarampot na kita nilang mag-asawa ang tumutustos naman ngayon sa pag-aaral ng 2 pa nilang mga anak na nasa junior high school na. Yan yung panguha nyo ng ano? Oo, yung alimasag, oo. Ilang oras bago kayo makahuli ng alimasag? Kinabukasan pa, ma'am. So ihuhulog nyo mamaya, Oo, babalikan nyo na lang. Bukas ng umaga naman. Ganun pala yun. Yung kaya, yun Tapos ang sugal pa pinakahirap yun, sa amin. minsan Oo. wala, minsan meron, ganun ho yun. Akala ko agad-agad, parang isda, hindi pala. 2 dekada nang nanghuhuli ng blue crab si Mary Jane. Ang kanyang mister na si Rami ang pumapalaot lang daw noon. Pero para hindi na raw ito magbayad pa ng tauhan, si Mary Jane na mismo ang naging katuwang ni Rami. Pag malaking alon, medyo mahirap. Ngayon okay lang, kaya. Maganda kung ganito yung panahon. Pag masama yung panahon, parang buhay talaga. Ano nangyari, ma'am? Napasukan? Ng bandira yung ginagamit namin para malaman namin nga, ay sa amin yan. Medyo mabigat. Tinitiis lang yung bigat. Makuha mo lang gamit mo. Yung lalaki, crab. Sa 2 araw namin na nakalatag doon sa laot, bali 2 kilo lang ang aming huli.
konti lang yung huli namin. Mas marami siya kung peak season siya. Anong buwan yun? May to August. Mga magkano kada araw yon? Makuha namin mga 15 kilos, 18 kilos. Morning! 1 kilo na siya, ma'am. Ang kinita ni Mary Jane, 160 pesos. Kulang na kulang sa kanilang mga pangangailangan. Wag mo na yung krodo, bawas, bukas na lang. Pambili mo na bigas. Alam mo na yung Supreme Court decision? Oo, ma'am. Sana, wag nilang payagan. Sa kamahalon, sang balaklon subong, ang amon kita sa daw kulang. Kasi may mga estudyante pa kaming pinapaaral. Kasi kung papayagan silang papasok dito, kahit grade 12 siguro hindi kami makapatapos. Lahat kami hirapan din sa aming pamumuhay sa araw-araw. Ang huli ng mga mag-aalimasag ng EB Magalona. Ang ganda ng huli ah. Kanina lang huli ito? Ibinibenta sa mga bagsakan, katulad ng kinaanalin. Tapos, kikiluhin na. Lalagay po sa lutuan. Ay, ibubuhos. Lalagay po dyan, ibubuhos yan po. Okay. Sa basket. Isang salangan, ilang kilo na yan? 36 po. 36. 15 minutes yung... Bali may oras po kami sinusunod. Kasi pag sobra po yung minutes, hindi rin po yung magandang quality. In-steam ang mga alimasag sa loob ng 15 minuto. Sabi mo yung presyo nakadepende sa presyo sa Amerika. Bakit doon ba nagpupunta yung produkto nyo? Nakalagay ba made in the Philippines? Hindi po, kasi sa akin, bali supplier lang po ako ng crab meat. Ayun, ang ganda. Pagkaluto, dinadala ang mga alimasag sa bahay lang ni Annalyn na katas din ng alimasag. Okay, so magsusot muna tayo ng net. Pasok po tayo, ma'am. Kasi para hindi malagyan ng buhok yung mga pinaprocess nilang alimasag. May women power dito sa proseso ng alimasag. Karamihan, kamusta kayo? Ay, may lalaki rin pala. Oo. Ang laking kabuhayan pala talagang hatid, no, ng alimasag. Ito yung pinakamahal na part. Yung galing sa katawan mismo. Opo. Okay. Actually, parang mas malasa yung mga sipit-sipit niya. Pero mas malaman kasi yung katawan. Ang mga alimasag, hinihimay bago raw dalhin sa Cebu, kung saan ang mga ito inilalagay sa mga lata bago i-export. Si ate, ang galing, oh. Anong gamit mo, ate, kutsilyo? Anong pinakamahirap? Yung sipit? Siya. So, sa kanya yung pinakamahirap. Mabusisi kasi yan, ma'am. Pwede sumubok? Oo. Ayaw. Mabusisi talaga ito, ma'am. Oo, kailan dito pasensya, tiyaga. Pasensya. Dito, nanay? Guba na. Sira na. Hindi ko daw flour. Bumaba ang value. Oo, bumaba ang value niya. Mali ang himay ko. Oo. Hindi ako pwede dito. Paano nyo sinisiguro, Annalyn, na yung quality maganda? Kailangan bago yung alimasag. Tapos sa pag-process, stricto ba kayo? Opo. Paano? Mayroon doon yung QC ko yung dalawa. May Sila taga-quality yung control. bawat. 22 crab meat pickers meron dito sa planta ni Annalyn. Dagdag kita para sa kanilang mga pamilya. Kapag pinayagan na ang mga commercial fishing vessel na mangisda sa kanilang karagatan dito sa EB Magalona, nangangamba ngayon si Annalyn na baka maapektuhan din ang kanyang negosyo, lalo na ang nasa 6 na po nilang mga trabahador. Siguro hindi kami papayag kasi pag mapasok na yung malalaking isda, paano na lang yung ganito lang yung hanap buhay namin. Nasa karagatan po tayo na napapalibutan ng mga isla at probinsya ng Panay, Iloilo, Negros at Guimaras. Kilala po ang parting ito ng dagat. Sa yamang dagat na nagbibigay sa kanila, hindi lang ng milyones, kundi bilyones, pati na rin sa pambansang ekonomiya. Dahil sa industriya ng alimasag o blue crab. Yung troll na yan, dyan namin ilatag yung lambat namin. Talaga ang kinabukasan, wala na kaming makuhang lambat. Sa laot, itinuro ng aming bangkero ang isang malaking bangka na nagsasagawa raw ng illegal fishing. Sa mga mangingisda naman, magkakakilala sila kahit sa laot.
Sa ngayon, sabi nung aming bangkero, alam na alam daw nila na may mga illegal fishermen dito sa lugar. Katulad noon sa malayo, troll daw yon, mga malalaking mga pangisda na yung mga gamit nila nasusuyod kahit yung mga maliliit na mga isda. Ayon sa Philippine Fisheries Code of 1998 o ang Republic Act 8550, maituturing na small-scale fishing vessel ang mga bangkang kayang humuli ng 500 kilos hanggang 3 toneladang lamang dagat kada araw. Medium scale naman ang mas malalaking mga bangka na ang bigat 20.1 to 150 gross tons. At karaniwang ginagamit ng mas advanced na pangingisda katulad ng trolling. Habang ang may laking 150 gross tons pataas o ang mga malahiganting mga barko na may kakayahang pumalaot sa mas malalim na karagatan, maituturing ng large-scale commercial fishing. Per hour, yung mga commercial fishing vessels, 3,000 na kilo yung kaya nilang makuha. Yung mga mangingisda natin na ang gamit lang ay simpleng mga lambat, kalahating kilo lang. So, ganun kalaki talaga yung diferensya. Tanong ng mga mangingisda rito, bakit daw ba ganon? Kung sino yung mga maliliit, siya pang parang pinapahirapan. Yung local government unit ho dito, anong sinasabi ho sa inyo tungkol dito sa isyong ito? Hindi pa naman kami nakapag-usap sa kanila, ma'am, kasi nalaman lang namin yung issue last January 31 lang. Sinubukan naming kunin ang panig ng LGU o ng lokal na pamahalaan ng EB Magalona tungkol sa isyong ito, pero tumanggi sila. Mula EB Magalona, bumiyahe rin kami sa katabing bayan ng Manapla, kung saan ang mga mangingisda nangangamba rin ngayon dahil sa naging desisyon ng Korte Suprema. Maayong hapon sa inyong tanan. Organisado ang mga mangingisda rito dahil marami daw silang kalaban sa laot, katulad ng illegal fishing. Jerry, ano itong bantay kasag? Pinabantayan namin yung mga alimasag dito. Ang amin dito sa Punta Salong, mayroon kaming slogan. Yun, no? Yun ang aming slogan, no? On taton. Salbaron ang industriya sang pangasag. Isalba ang industriya ng kasag. On taton. Yung alimasag. Sa ngayon ho ba, kamusta po ang buhay dito sa inyo? Sa totoo lang po, may kahirapan po. Gusto namin matigil yung mga illegal fishing dahil inaano namin yung maproteksyonan yung karagatan dito sa amin. Sunod sa EB Magalona, bayan ng Manapla, ang second largest producer ng blue crab meat. Kamusta ho maging bantay dagat dito? Mahirap po doon. Paano? Kasi wala kami enough na mga kagamitan. Katulad sa radio, mga maliit ng bangka. Paano pag may dumadating na mga illegal na malalaki yung mga bangka? Pinakaiusapan lang po. May mga nahuli na po kayo? Marami na. Liog lang patay ka kompresor. Liog lang ko patay ka kompresor ah. Patay dagat ah, may gabi ah. Kayong compressor, isa na sa illegal fishing, yung mga active, kagaya ng troll, sumisira ng mga coral. Yung mga commercial ho ba nakakapasok din? Minsan pumasok dito. Paalam nyo ho sa itsura ng bangka? Oo, malalaking bangka. So kahit wala pa yung desisyon pala ng Korte Suprema, pumapasok na. Meron ng mga... Nitong Biyernes ng gabi, habang nagro-ronda ang mga bantay dagat sa dalampasigan ng barangay Punta Salong, may namataan daw silang ilaw sa laot. Ayun o, yung malaking ilaw. Ay, ano din po iyan? Oo, yun. Lahat dito. Siklog. Baka operasyon na. Ayon sa kanila, ang mga ito galing sa tinatawag na siklog o yung medium-scale commercial fishing vessel. Iyan po malalaking ilaw, sir? Yan ang tatlong malalaking ilaw. Parang super light yan eh. Pag more than 3 gross tonnage, kailangan hindi na asawa pumapasok sa 15 kilometers. Yung may ilaw na hanggang 5 kilometers yan. Baka ito rin daw ang isa sa mga commercial fishing vessel na meron ng pahintulot mula sa munisipyo para manghuli sa kanilang laot.
Pero kahit gusto man daw lapitan ng mga bantay dagat ang mga ito, wala naman silang mga sariling bangka. Sa ngayon kasi hindi namin maano sila dahil unang-una may permit yung 25 dyan sa kanila. At saka maraming tao yan. Maraming tao yan. Maraming crew yan. Kaya hindi namin kaya sila. Tingin na lang kami kasi abot na naman. Matagal na oras kaming gumugugol doon sa laot, makakuha na kami ng alimasag at saka isda. Kasi kung makapasok yung commercial fishing, maraming mga seagrass, corals nga masisira pa. Hindi ho ba nyo nalaman na may ganun kaso? Hindi po. Igo namin nalaman na doon na sa Supreme Court, lumabas ng katutong desisyon. Yun na lang. Baka benepisyo niyan, yung mga may mga pira. Pero kami nga mga duka, mga hirap, masyado apektado niyan. Pero yung kaso ho sa Supreme Court, yung sa parte ho ninyo, may kumuha po ba ng panig nyo? Wala pa po. Ako po, sa inyo ko lang po nalaman yan, na ganun pala yun nasa Supreme Court na. So bago ho nun, hindi nyo pala alam? Hindi po namin alam. Hindi ka muna ka-meeting na, Jen. Kaya pala po wala na pala kami huhulihin dyan. Pag nagkataon ho. Pag nagkataon. Ang Municipal Agriculture Officer dito, tutol din sa pasya ng Korte Suprema. Yung manapla, maliit lang talaga yung municipal water naman. Pag na-implement yun, yung affected talaga yung maliliit or marginal fisher folks natin. So ang side po ng DA, so yung nasa panig po kayo ng mga mangingisda? Amin ma'am, sa panig kami talaga ng mangingisda. Pinayagan ng Korte Suprema ang commercial fishing sa loob ng 15-kilometer water zone, isang desisyon na may malaking epekto para sa Negros Occidental at sa iba pang coastal regions. Ang desisyong ito nagmula sa kaso ng Mercedar Fishing Corporation, isang commercial fishing company na hinamon ang definisyon ng municipal waters ayon sa Fisheries Code. Una nang nagpasya ang Malabon Regional Trial Court pabor sa Mercedar. Kinatigan ng Korte Suprema ang desisyong yon ng Malabon RTC. Ibig sabihin, pwede nang pumasok ang commercial fishing vessels sa mga tradisyonal na pangisdaan ng mga maliliit na mangingisda sa buong Pilipinas. Sa inyo po, sa Farm C, ano pong posisyon niyo? Yung pagpasok po ng mga commercial fishing vessel dito po, ang mapiktuhan po talaga yung aming kabuhayan dito ng pangingisda sa bayan ng Manapla. May alyansa ang mga mangingisda sa parting ito ng Visayas, ang Panay Negros Guimaras Crab Fishers Alliance, na ngayon pinaplanong magsagawa ng signature campaign bilang pagtutol. Edwin, bakit kayo nagpasya na mag-ingay tungkol sa isyong ito ngayon? Ganitong decision ng Supreme Court, mag-worsen talaga yung situation ng mga fisher folks, given na sila yung ngayon ang pinakamahirap na social sector. Naisip nyo ba, bakit kaya laging ganitong kwento ng mga mangingisda sa atin? No? Yun ang nakakalungkot. Ayon sa aming pagsasaliksik, October 2023 pa naghain ng petisyon sa Malabon RTC ang Mercedar. December 2023, pumabor ang Malabon RTC sa kumpanya. Idineklara ng korte na labag sa saligang batas o sa konstitusyon ang ilang probisyon ng Fisheries Code. January 2024, naghain naman ng motion for reconsideration sa Supreme Court ang Solicitor General, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR at ang Department of Agriculture. Pero hindi na ito tinanggap ng Korte Suprema dahil lagpas na raw sa 15 days na period para sa apela. Ano rin namin yung gobyerno, denounce na bakit pabayaan na matalo lang tayo sa mere technical defect kasi hindi siya naka-file on time yung kanyang response. Sino ba hindi nag-file on time? Yung Solicitors General? Supposedly yung government panel, yung Solicitor General, of course yung BIFAR. So sabi namin, sa 15 days na ginalaw ng law na mag-file sila, dapat naka-file sila, kahit nakagawa sila ng consultation. So natalo pala yung side nyo dahil sa technicality? Oo, more procedural setback yun. Nagsasagawa rin ang grupo ng kilos protesta. Balang isda kasi patuloy na nagkakaroon ng illegal, unreported, unregulated fishing sa ating municipal waters kahit bawal ang commercial fishing. Now we're also reeling from the impacts of climate change.
ma-aggravate ang condition. This is going to be not just a food security issue, but a national security issue. We will uphold our duty to protect our municipal waters and the livelihood of our people. Sa Kongreso, may ipinasa ng resolusyon para agarang paimbestigahan ang epekto ng pagpasok ng commercial fishing sa itinakdang municipal waters o 15 kilometers mula sa dalampasigan ng mga bayan-bayan. Bago pa dumating itong desisyon, pwedeng mag-apply yung mga commercial vessels pero kailangan dumaan pa sa local na ordinance. Kaso lang, sa desisyon na to, ibig sabihin hindi na kailangan pang dumaan sa LGU para ma-exempt. Samantala, ang Department of Agriculture nagpahayag na ng pagtutol sa Supreme Court decision. The Department of Agriculture, through the Office of the Solicitor General, has filed a motion for consideration with the Supreme Court to overturn a decision allowing commercial fishing vessels access to municipal waters previously reserved for small-scale fishers under the Fisheries Code. At a depth of 7 fathoms, or 12 meters, corals are at risk, and our scarce marine resources could face further depletion. Sa ngayon, umaasa ang mga maliliit na mangingisda ng Negros Occidental na baka may pag-asa pang baguhin ang naging pasya. Mapakinggan din sila. Kaming mga mahihirap na maliliit na mangingisda, lalong hihirap. Silang mga mayayaman, lalong yayaman. At ang kanilang mga hinaing bago sila agawan ng pagkakataon na wag palalong lumubog sa kahirapan. Halos dyan po kami nabubuhay. Ngayon, kung kukunin pa nila yun, paano na talaga yung mga maliliit kagaya namin? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.